Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. We thank you so much for anointing of our service, for MC joyful solemn song, testimony giving. Most of all, to your praises, O God, to move our midst. Once again, we come a throne of grace. Bless you, O God. Tapos my beloved pastor, will this world meet, magpalaing mo na ng salita. Alisin ang mga hadlang, gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out our midst right now. We bless you, one. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. At makabalik pa tayo sa ating mga upuan. At pinapaabot po natin ang ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na balakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved parents in the Lord. And we always cherish the blessed teaching and preaching of our beloved pastor, Weldes Roda Almeida, and beloved son Pastor Lina si Almeida. And to our beloved Almeida family, pinapabot po natin ang pagrespeto. At sa lahat po ng ating mga beloved co-workers, co-preachers, visitors, kung meron man, welcome kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po sa dakon ng Sambuanga Outreach. Mga beloved co-workers, co-preachers, lahat po ng naabot ng ating tinig, mga viewers, magandang hapon po sa ating lahat. Minsanan pa, balakbakan po natin ang mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon. Narito naman po tayo sa araw ng linggo, mga minamahal. Dakilang pagkataon, ito po'y binigay ng Diyos para sa atin, upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So ngayon po ay February 1 na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise God. At tayo patuloy na kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Di man tayo karapat-dapat mga minamahal. At patuloy tayong pinanghawakan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po ating pong buksan ating mga Biblia. Sundan niyo pong mga talata na ating mabanggit. At kung maaari inyong ilista po para ma-review po ninyo sa inyong bahay. Dahil limitado po tayo ng oras, minsan hindi po natin ma-elaborate ng husto mga minamahal, pero pag sinusundan ninyo, ang mga bersikulo natin babasahin o pakinggan yung maigi, talagang munawaan po natin at tayo pagpalain na ating mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito at ating pong topic ngayon about temptation of Christ, tukso ni Kristo, kung sa Tagalog. Ngayon mga minamahal, ating pong buksan ating Biblia, ating pong verse from the book of Mark chapter 1, verse 12 up to 15. Henley? Amen. Praise the Lord. From the book of Mark chapter 1, verse 12 to verse 15. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days tempted of Satan, and was with the wild beasts. And the angel ministered unto him. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Amen. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanata 1, talata po ay 12 hanggang 15. Dito po ang pagkasabi. At pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutugso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid. At pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. Kaya nung panahon na nagayuno po ating mahal na Panginoon ang 40 days and 40 nights doon sa ilang. So, siya po'y tinukso ng kaaway. At before siya tinukso, doon mga minamahal, sinasamba siya ng mga anghel. Ibig sabihin, hindi po ordinaryong tao yun. Kasi naglilingkod yung mga anghel sa kanya. At nandun pa yung mga ganid. Saan yung mga ganid? Yung mga wild beast.
So nandoon mga minamahal, pero parang naging kasama lang niya doon mga minamahal. Pero nung time na tinukso siya ng kaaway, so hindi rin nagumpay ang kaaway. Dahil ang Diyos mga minamahal ay makapangyarihan sa lahat. Siya po yung ating example. Siya po yung pattern natin mga minamahal habang tayo nandito naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung ating pong pag-usapan ang tungkol sa mga kalamidad, hindi na po tayo baguhan sa mga ito. Sa dinami-dami ba naman mga minamahal ang mga pangyayari katulad ng lindol, bagyo, na ito po'y dumating sa ating bansa. So, example, yung bago lang na bagyo doon sa dako ng Visayas. Malakas na lindol na yumanig sa Visayas noong September 30, 2025, magnitude 6.9 na naitala po doon sa Bugo City. Kaya maraming gusali at mga establishmento na nawasak. May mga ilan ring mga naitalang nasugatan. And then yung patay, 72 plus. Yung mga nasawi ng mga time na yon, mga minamahal. Kaya sa pagdating ng ganitong mga kalamidad, maraming kabuhayan o mga kabahayan ang nasisira. Amen po ba? Ngunit alam mo bang may mas masaklap pang trahedyang maaring dumating sa atin? So ano po ito mga minamahal? So ang tawag ng trahedyang ito ay tukso. Bakit naman po tukso? Everybody shout, praise the Lord. Dahil wala lang higit pa sa pinsalang idinulot ng tukso sa pang-araw-araw po nating buhay. Hindi lang bahay o buhay ang nasisira. Ngunit ang higit, ang ating buhay espiritual. Amen? Ito po'y dinadala sa panganib. Mapiktuhan yung espiritual natin, mga minamahal. Dinadala po yun sa panganib. Kaya ang tanong, maaari bang layuan tayo ng tukso? Ano pong sagot ninyo? Maaari bang layuan tayo ng tukso? Hindi. I will shout, praise the Lord. Bagkos ito pa nga ang lapit ng lapit sa mga Kristiyano. Kaya kung mapapansin po natin, kahit po si Jesus Christ, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ay hindi po exempted na lapitan ng tukso. E nung nandoon siya sa ilang, tinukso siya ng kaaway. Kaya dapat po nating maunawaan na ang tukso ay hindi kasalanan. Ano pong kasalanan? Ang kasalanan kung magpadala tayo sa tukso. Everybody shout, praise the Lord. And we must remember na ang tukso ay bahagi na ng buhay na ito. Bahagi na ng buhay natin. Mula sa paggising hanggang sa ating pagtulog, laging may struggle to be tempted. Amen? Sa ating pag-aral ngayon, we are going to look at the life of our Lord Jesus Christ na dinala po siya sa disyerto. Tinukso sa lahat ng paraan at pagkakataon, ngunit siya po'y nagtatagumpay. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Nagtatagumpay po ating dakilang Diyos. Sa ating buhay, the question is, how can we go through with this life? Na palaging may tukso at napakalaki talagang chance na tayo po'y magkasala. Kaya nandito pa tayo sa lupa. Kaya nga advice sa ating mahal na pastor, huwag magkulang sa prayer. Amen po ba?
Huwag magkulang sa prayer. Lagi pa ulit-ulit na sinabi na ating mahal na pastor na huwag tayong magkulang sa ating panalangin. Kasi yung example natin, di ba? Ating mahal na pastor. Every day and night, so halos wala ng panahon. Sa kanya sarili, lagi na lang nanalangin, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi katulad ng mga pastor, makikita mo dyan, makikita mo nandiyan sa mga plaza, nandun sa mga bars, o saan-saan mo makikita. Ba't yung mahal na pastor, di mo makita kahit pupunta ng mga mall. Lagi nagpupuri, nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang daming tisyo na ubos araw-araw ng kanya pagpupuri dahil laging umiiyak, nanalangin, nagbabaka prayer po sa atin na tayo'y pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon at pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Yun ang totoong pastor. Amen po ba? Kung may makita kayo na pastor na katulad natin mahal na pastor, sabihin nyo sa akin. Para tingnan natin kung parehas ba. Wala naman. Maraming nagpapanggap ngayon. Maraming nagsabi sila daw po yung the prophet. The last prophet. Pero hindi mo makita sa kanilang buhay yung prayers. Amen. Hindi naman nagkukrusada. Pag nagkrusada, wala namang dumadalo. Walang himala. Walang mga tanda. Samantalang sa atin, kahit gawain, ordinaryong gawain, laging nagpakita ng mga himala ang ating mahal na Panginoon, kumikilos sa ating mga buhay, kahit walang gawain, pag tayo nanalangin, ang Diyos laging tumutugon sa ating mga dalangin. Saan ka maghanap ng mga katulad nitong gawain na ito? Oo nga, mahirap. Sabi na, mahirap dyan. Maraming bawal. Maraming bawal talaga. Bago ka makapunta ng langit, hindi basta-basta ang langit na katulad ng Maynila na madaling puntahan. Pag pupunta ka ng abroad, pag may pera ka, makapunta ka. Pero sa langit, hindi mangyayari yon. Kahit busin mo pa yung kayamanan mo. Pag hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka makapunta ng langit. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. The first, be aware that we all face our own desert in life. Mag-ingat po tayo, mga minamahal, na lahat tayo ay nahaharap sa ating sariling disyerto sa buhay. Ano sabi ng bilang o Numbers? Chapter 20, verse 4 up to 5, Kenley. Amen. Praise the Lord. From the book of Numbers, chapter 20, verse 4 to verse 5. And why have he brought up the congregation of the Lord into the wilderness, that we and our cattle should die there? And wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us into the evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga bilang, kabanata 20, mga talata po ay 4 at 5. At bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang mamatay rito, kami at aming mga hayop? At bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang dakong ito? Hindi dakong bukirin o ng igos o ng ubusan o ng mga granada at wala kahit tubig na mainom. Amen. Amen ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Kaya ganito po yung mga sinasabi ng mga naunang mga Kristiyano sa atin. Nagre-reklamo. No? Bakit? Puro na lang reklamo, mga minamahal. Minsan, ganun din tayo, mga kapatid, hindi talaga maiwasan. Minsan, nagre-reklamo tayo. So, ganito yung mga ginagawa nila dati. Kaya tayo po ay may kanya-kanya tayong disyerto. Nasa atin na lang kung ano ang gagawin po natin doon. Amen? It's either doon tayo maghanda o magpapalakas sa pamagitan ng presensya ng Diyos, or piliin natin na ang disyertong ito ay lugar na doon tayo ibaon katulad ng mga inisip ng mga Israelita noong sila ay nasa ilang.
Eh, ito yung naisip nila eh. Akala nila doon na sila mamamatay. Iisip ng hindi maganda. Eh, wag nating tularan. Amen po ba? Eh, dinala tayo sa gawain ito para pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, iba na po yung mga naisip nila kasi hindi po nila alam kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Eh, ganun mangyayari eh. Pag hindi mo alam plano ng Diyos, magreklamo ka talaga. Marami kang sabihin. Pero pag alam mo ang plano ng Diyos, tahimik ka. Ay, plano ito ng Diyos. Amen po ba? But shout, praise the Lord. Akala kasi nila, pinabayaan na sila ng mahal na Panginoon o pabayaan sila. Kung ang Panginoong Hesus dinala sa deserto, di ba, dinala siya sa deserto, tayo pa kaya. Ganun yung buhay natin. Minsan, pupunta tayo, minsan mapunta tayo sa deserto. Pero nasa atin na yun. Kahit nasa deserto ka, pero nanatili ka sa mahal na Panginoon, anong sabi ng mahal na Panginoon? Hindi kita pababayaan. Amen? Hindi kita iiwanan. Hindi kita itatakwil. Ikaw ay aking pagpapalain sa lahat ng bagay. Amen? What is shout, praise the Lord. In the next, only Jesus can help us. Siya lang po yung makatulong sa atin. Walang tao na makatulong sa atin. Si Jesus Christ lamang. Amen? Ano sabi ng Hebrew chapter 4, verse 15? Kayle? Amen. From the book of Hebrew chapter 4, verse 15. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Amen. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talata po ay 15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon may Praise the Lord. Ngayon may walang kasalanan. Amen. Amen. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. So, sabi nito, maaaring mahabag sa ating kahinaan. So, siya lang, si Jesus Christ. Mayroon tayong mga kanya-kanyang kahinaan, pero ang Diyos ay mahabagin. Nagpapatawad. Amen? Kahit wala kang kasalanan, tutuksuhin ka rin ng kaaway. Like Jesus, di ba? Wala namang kasalanan si Jesus eh. Bakit siya tinukso ng kaaway? Ibig sabihin, wala exempted sa tukso. Lahat tayo dadaan. Pero depende na lang sa atin kung magpatukso tayo. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Our help is the name of the Lord who made heaven and earth. Amen? Siya po, mga minamahal, ang ating walang ibang tutulong sa atin si Jesus Christ lang. Gumawa ng langit at ng lupa. In Psalms 124 verse 8. Kaya kung inisip natin na wala tayong magagawa dahil nag-iisa tayo, mag-isip-isip ulit tayo. Amen? Hindi issue ang pagiging solo. When you know that God is with you. Amen? Kasama natin ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kahit nag-iisa ka, huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Mayroong Diyos na kasama mo. Huwag kang malungkot dahil nag-iisa ka lang dito sa Jesus Miracle Crusade. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Handang tumulong. Handang pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Basta manatili lang tayo sa Kanya. Yan lang naman ang hiling ng Diyos Ang manatili sa akin, ako'y mananatili sa Kanya.
Lakpakan po natin ang dakilang Diyos. Just like Jesus in the wilderness, one can make a difference. So wag tayong magsawa na gumawa ng tama at lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Huwag tayong magsawa. Sino nagsasawa na dito sa gumawa ng kalooban ng Diyos? Taas kamay. Yan ang gusto ko. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Walang tumaas eh. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, mapalad tayo, mga minamahal. Hallelujah. Nandito tayo sa buong katotohanan. Kahit nag-iisa ka lang, palagay mo nag-iisa ka lang. Huwag kang magsawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kahit ano pang mangyari sa daigdig dito, pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ay mananatili magpakailan-kailan paman. Even, hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Yun ang kanyang pangako. Let us be a single voice of hope sa mga taong nawawalan ng pag-asa. So naalala ko po yung patutuo mga minamahal ng isang SAP officer na nakaligtas doon sa enkwentro ng doon sa Mama sa Pano. Kung naalala ninyo, mayroong isa na naligtas doon, di ba? Naligtas siya dahil alam niyang meron siyang isang ina na nagpe-pray daw po sa kanya. Yun ang sinabi niya. Naligtas ako dahil may meron kong ina na laging nanalangin sa akin. Ina lang yun eh. Tayo, maraming nagpe-pray sa atin. Beloved, mahal pastor, beloved children, beloved workers, tayo, nagsipanalanginan tayo, ang dami na nalangin, imposible. Pababayaan ka ng Diyos, imposible hindi ka maligtas. Amen? Shout, praise the Lord. Marami tayong backup prayers. Whatever issue or situation that we are facing right now, Jesus is the only help that we need. Amen po ba? Kaya huwag lang tayong magpabaya sa ating mga tungkulin. Talagang hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Isipin mo na mayroon kang tungkulin sa gawain. Lahat tayo dito, mayroon tayong duties. Yan ang kinakailangan po natin. Gampanan po natin yan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil pag hindi po natin nagampanan, iba kasabihin mo, hindi na yata ako sinamahan ng mahal na Panginoon. Hindi na yata ako dinirinig ng mahal na Panginoon. What is shout, praise the Lord. Baka pagbintangan na natin ng mga workers, wala na kasi ang mga fasting mga workers, mga prayers yan. Hindi mo alam, sa'yo pala yung pagkukulang. Amen. What is shout, praise the Lord. Kaya, dinirinig tayo ng mahal na Panginoon eh. Ay, naalala ko anong nandun ako Cebu, hindi pa bago lang, mga minamahal. So, siguro mga 2-3 buwan nakalipas. Bigla ako nagising ng madaling araw. Dahil may tumawag na kapatiran. Sabi niya, Kuya, yung kapatid ko, hindi na kumilos. Wala nang buhay. Ay, umiyak na siya, mga minamahal. Labing iyak niya. Kahit ano daw ang ginagawa nila para ma-revive, hindi talaga, mga minamahal. Po sa kahit anong ginagawa nila, nagpupuri na sila, wala pa rin. Sabi niya, Kuya, ipag-pray mo. Sige, sabi ko, manalangin tayo, magsisi kayo. Sabihin mo din yan sa kapatid mo, magsisi. Ay, mga minamahal, pray in Jesus' name. Hindi mo yung kamatayan, karamdaman, as out in Jesus' name. Sabi niya, uy, gumalaw na. Nabuhay ka na.
Siya, sabi nung pinag-pray namin, mga minamahal, saan si Mama? Biglang nabuhay. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Totoo ang Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. To the first very beloved pastor, didinggin tayo ng mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga taong makasalanan, bagkus kanyang dinidirinig ang mga panalangin ng taong sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Everybody shout, praise the Lord! Huwag kayong matakot. Buhay ang Diyos natin. Amen! Nakikinig lagi, mga minamahal. Mayroon nga kanta, hindi bingi ang mahal na Panginoon. Totoo yan. Kung tayo lang nagkukulang, kaya minsan matagalan yung pag-answers ng prayer natin. Pero kung nanatili ka sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, anytime, didinggin ka ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. The third, never settle for the easy way out. In Psalms 25 verse 4 up to 5, Kelly. Amen. From the book of Psalms chapter 25, verse 4 to verse 5. Show me thy ways, O Lord, teach me thy path. Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 25, talata po ay 4 hanggang 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Paglalap po ay 4:5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin. Sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan, sa iyo naghihintay ako buong araw. Kaya, ibig sabihin, hindi lang oras, minuto, maghintay tayo. Kasi ang Diyos, didinggin talaga tayo ng mahal na Panginoon. Sabi na Haring David, kahit buong araw, hihintayin kita. So, lagi siyang nanalangin sa mahal na Panginoon. Nakipag-usap sa mahal na Panginoon parang kapatid. Anyway, ganun din tayo, mga minamahal. Lagi tayong makipag-usap sa mahal na Panginoon. So, kapag tayo ay nasa ating disyerto, maaaring ito ay financial, physical, or pakikipagrelasyon, at kung ano pa yung mga pinagdadaanan po natin. Importante na maunawaan natin na ito po ay process of God. Proseso ng Diyos. Amen po ba? Hindi talaga. Sabi nga ng mga kapatiran natin, minsan nagbarto, marinig natin ang ating buhay bilang Krisyano, hindi puro rosas. May kasama ding tinik. Amen? Diba? Ang rosas, pinakamagandang bulaklak, pero nagtaka ka, bakit may tinik? Parang ganun yung buhay natin eh. Pinaganda ng mahal na Panginoon. Pero hindi mawawala yung tinik. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Minsan ganun eh, yung madaanan natin sa buhay, disyerto ng buhay. Amin na mahal. Minsan nagkatrial sa financial, physical. Sa yung pakikipagrelasyon. Pero mami na mahal yan po, lahat po yan ay proseso ng Diyos. God allows it. Bakit? Everybody shout, praise the Lord. Huwag kayong magreklamo, o kaya naman ay piliin yung palagay natin na mas madaling paraan. Amen. Ay, dito nga sa mundo, nagtuturo as to avoid offense. To take the easy way, avoid sacrifice. Sasabihin, bakit ka nagbibigay ka sa church bakit ka nagbibigay sa church? Samantalang pinaghihirapan mo yan. Samantalang pwede mo namang gastusin yan sa ibang bagay. Di ba? Yan po ang turo ng sanglibutan. Sasabihin pa sa'yo, minsan ka lang mabubuhay. Yan po yung YOLO.
You only live once. Everybody shout, praise the Lord. Papaniwalain po tayo na kapag nasa mahal na Panginoong Hesus po tayo, boring daw ang buhay. Mahirap daw ang buhay. Boring ba? Sino naboboring dito? Taas kamay. Wala namang naboboring eh. Sino nahirapan? Taas kamay. Wala din tumaas. Bot pa sa bot, hindi tayo nahihirapan. Sa tulong ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. But let us remember na ang ating Diyos ay Diyos ng commitment. Diyos ng pangako at hindi convenient. Amen po ba? Hindi madali. Kaya, the fourth, go on with life. Amen? Tuloy ang buhay. Ito'y bigay ng Diyos eh. E ano sabi na 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Henley? Ting last verse. Amen. From the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Amen. Ito po sa talata ikalawang mga Korinto, kabanata 12, talata po ay 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus ako magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Shout, praise the Lord. Tuloy ang buhay. Amen. Nagsimula ka sa gawain ito, ituloy mo na. Amen. Ating paglilingkod, no way out. Going straight, tuloy-tuloy. Hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang titigil kahit na anong mangyari. Amen. Tandaan po natin, Diyos ang kausap natin, hindi tao. Ang Diyos ang pinupuntahan natin dito sa gawain, hindi tao. Amen po ba? Kung tao lang yung pupuntahan natin, huwag ka na lang pupunta. Amen. Diyos yung pinupuntahan po natin dito. Diyos yung kausap natin. Diyos yung ating pinupuri. Amen. Sa ating gospel, ipinakita dito na pagkatapos ng disyerto, nagpatuloy pa rin ating mahal na Panginoon sa kanyang mission sa buhay. Amen? Kaya dapat ganon din tayo. Tuloy ang buhay, knowing that God grace is sufficient. Sapat na. Amen? In Christ Jesus, we are complete. Ano pang hinahanap natin? Nandito na lahat sa atin eh. Ang sabi ng beloved children's choir, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Wala ka nang hanapin pa. Nandito tayo sa buong katotohanan. Kompleto yung buhay mo pag naglilingkod ka sa tunay na Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, mga minamahal. Amen. Yan ang sabi ng malapit, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sapat. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Amen. At tulad natin mahal ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Tayo rin ay pinagsamantalahan ng dyablo sa mga oras na tayo ay mahina. Huwag kang manghina. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga't, ang tanging makapagpapalakas sa atin ay panalangin at pag-ayuno o paggawa ng sakripisyo. Maintain lang yung prayers. Amen. Aga-ayuno at paggawa ng sakripisyo. Huwag po nating hintayin na kumatok ang tukso sa pintuan ng ating puso.
Amen? Malaking pakinabang yung prayers to the first very beloved pastor. Di ba? Huwag kayong makinig dyan. Sabi nila, minsan may pakinggan tayong mga salita. Bakit sinali pa nila? Wala naman yung leader nila, wala na yung pastor nila. Kasali nga si Pablo, si Pedro sa ating pinag-uusapan. Na hindi natin nakikita, di ba? Si Santiago, si Juan. Sino pa? Si Moises. Yung mga heroes of the Bible. Lalo natin mahal pastor, kasama talaga yan. Nakikita natin ano yung sakripisyo ng ating mahal pastor. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal Panginoon. Shout, praise the Lord. Kung nakita natin na pabaya ang ating mahal pastor, hindi nanalangin araw at gabi, huwag na nating isali. Di ba? Nakita natin, grabe sakripisyo, naging bunga tayo sa kanilang sakripisyo. Araw at gabi, nanalangin, lumuluhod, umiiyak, tumatangis para sa ating kaligtasan. Kahit nung time na siya po'y nagka-trials, nandoon sa talipa, hulo-sulo, laging nanalangin sa atin, naway pag-ingatan, naway makadalo sa gawain, naway pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Naalala ko itong beloved lately, Brother Fernando Solon. Siya po'y naligaw doon sa bahay na walang tao. Dahil sa pagod, mga minamahal, dahil pinahanap siya inutusan siya ng mahal pastor, maghanap ka ng military, ang mga sundalo. Ginagabihan siya, nandoon siya, nakatulog sa isang bahay na walang tao. Nung nakatulog na siya, akala niya lindol Yung bahay, niyayanig yung bahay. At tinutulugan niya, bahay kubo yun, maliit lang, siyempre, malakas yun. Malakas. Kaya sabi niya, inisiisip niya, parang hindi man tulindol. Parang mga aswang yata to. Kaya sabi ni Brother Fernando Solon, pag hindi kayo alis dyan, kakainin ko kayo. Dahil 3 araw na ako nag-ayuno. Tumakbo, mga minamay. Umalis yung mga aswang. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Imagine, 3 araw walang kain. Kahit nga yung bata, di ba? Yung bata, pag nagugutom na, pag sabihin mo, huwag kang mangingay, may aswang. Ang sabi ng bata, kakain ako ng aswang. Alis, shout, praise the Lord. Hindi na yan matatakot. Mag-ayuno ka, mawala yung takot. Prayers, yun ang ginawa ng mahal na Panginoon Doon sa ilang, 40 days and 40 nights. Nag-ayuno po siya. Nag-ayuno na nga, 40 days and 40 nights, sinukso pa ng kaaway. How much more kung ikaw hindi ka nag-aayuno? Amen. Imagine, 40 days and 40 nights, sinukso. Ikaw pa na hindi ka nag-aayuno. Lahat tayo, dapat mayroon tayong ayuno. Baguhan hanggang sa pinakadatihan. Amen. Kasi yun ang example na pinapakita ng ating mahal na Panginoon Everybody shout, praise the Lord. Naalala ko yung COVID-19, mayroong kapatiran, mga minamahal na quarantine po. So, habang nasa quarantine po siya po'y nag-aayuno. Sabi ng kanyang kasama doon, hindi tayo dinala dito para manghina. Kundi dinala tayo dito para maging malakas tayo, magpakalakas tayo. Anong sagot niya? Hindi. Ito po yung tinuturo ng mahal na pastor. Pag nasa kagipitan o pangangailangan, pagsupok, kailangang manalangin, mag-ayuno. Sabi ng kanyang kasama, dapat sa'yo, maggawa ka na lang ng dyan, ng karinderya at saka parmasi. Kasi hindi niya kinain yung mga share niya Pati yung kanyang mga medisina, nandoon, nag-imbak-imbak na, ang dami na. Kaya, siyempre, yung kasama niya, makasanglibutan, hindi alam yung sinabi niya na pag-ayuno, yung tinuro natin, mahal na pastor, panalangin, tawagin ang mahal na Panginoon, wala sa kanya yun sabi niya, baka lakas tayo dito. Pero siya, nag-ayuno. Kaya nung dumating na yung rapid test, silang lahat ni rapid test, so ang resulta, isa lang siya naging negative. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Napakadapalaya siya, mga minamahal. Iwan yung mga kasama niya.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya, sigurado, kahit anong mangyari sa mundong ito, pagka hindi lang natin kaligtaan yung mga tinuturo ng ating mahal na pastor. Amen. Itanim natin sa ating puso't isipan. Yung mga narinig nating mga patutuo, gawin natin mga minamahal hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari sa daigdig na ito, ano yung mga kalamidad, pwedeng tulutan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, anong mga klaseng mga virus. Hallelujah, pagtatawag ka sa mahal na Panginoon, didinggin ka ng Diyos, sasagutin ka ng mahal na Panginoon, hindi ka pabayaan dahil pangako yan ng Diyos. Kaya mapalad tayo, nandito tayo sa buong katotohanan, buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Shout, praise the Lord! Shout, praise the Lord! Kaya mga minamahal, wala tayong sapat na oras, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo nagpupuri, isentro po natin ating puso't isipan sa ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. Awitin po natin ang awit na grace, biyaya. Habang tayo umaawit, mga minamahal, isentro natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Hold me as my Father, and hold me as my Maker. Ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down. And each time I will push on of your glory, a proud forgiveness abound. Can you answer my child? As long as you're singing my praises, you walk in the bar of my daily sufficient grace. Hallelujah. At times I think away, I feel a baby discouraged, knowing God's more somewhere. Part that burns in my heart, keeps me hanging on. As you how many times will you pick me up, and I keep on laying me down. And this time I will push on of you, Lord, of I will forgiveness abound. And you answer my child, I love you. As long as you in the power of my daily sufficient grace. You are sufficient with me, Lord. Hallelujah. As I walk with you, I'm learning what your grace was made. The price that I never made was paid at Calvary. So instead of trying to repay, I'm learning to simply obey. I'm giving up my life to you, all that you've given to me. As you hold me tight.
napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Lord, naman. Hallelujah. Huwag na tayo pinabayaan ng Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong pinangawakan na ating Diyos. Yes, you worship you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient grace. I ask you how many times will you make me up, and I keep letting you down. And each time I will push short of your goal, how far will forgiveness abound? You answer by showing love you. There's so much to seek in my face. You walk in the path, oh my daily sufficient grace. You walk in the path, oh my daily sufficient grace. You walk in the path, oh my daily sufficient grace. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Shout, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sa mga oras ito, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Mas pusong panalangin, papat natin sa ating mahal na Panginoon. O dakilang Diyos, sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, maraming salamat. Yung patnubay, gabay sa bawat iya sa amin, sa dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Di man kami karapat-dapat. Salamat po, mahal na Panginoon, o Diyos, habang kami nabubuhay, na may patuloy mo kayong panghawakan, kahabagan, patawarin sa mga kainan, mga pagkukulang. Patuloy mo kayong pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon, o Diyos. Nalapit mong pagbabalik, wala kayong magawa, o Diyos. Kami sa iyo patuloy na umasa, patuloy mo kami ingatan sa araw-araw, ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway, mga tukso ng kaaway, patuloy mo pag-ingatan, ayon sa iyong pangako, na kailanman hindi mo iwanan, pabayaan yung mga anak. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung may problema, may taas dalawang kamay, may makaramdaman natin palayasin, wala imposible sa ating mahal na Panginoon. Tapos, beloved Pastor Wildes Almeida, o Diyos, kami po yung nagkakaisa sa pamagitan ng banal na pangalan ni Jesus, amin sinasaway, lahat ulit ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, greater anemic, high blood, ubosip pang trangkaso, cast out, babas, cast out, with children of God, we bless you one, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos at tayo po'y tumayo. At mayroon tayong bisita. Langapin pa natin Jesus Christ. Taas ang dalawang kamay. Ay pikit ang mga mata, taos pusong panalangin. Verse gan. Sabihin mo, dakilang Diyos, Amang Banal, pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan. Taos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Dakilang Diyos, ang banal, sa pangalan ng pinakamamahal Panginoon sa Kristo na ito mo matumatanggap, patawarin po, iligtas ang po ng mga mahal sa buhay. Isulat mo po, mahal Panginoon, kayong pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, bless us, Lord. Praise the Lord. At bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, tumalon tayo 3 times, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, parang bata, walang pride. Sige po. Hallelujah! 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 Praise the Lord. God, praise the Lord! I love you, Jesus. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating beloved bisita. God bless. So after gawain, mayroon pong bautismo. Libre po yan, walang bayad. So seconds lang. I-bounce tubig. Katapos, so isa ka nang born again. Kung maging masaya ka na, kung may karamdaman, gagaling. Wala imposible sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya sa mga oras ito ay bago tayo dadako sa ating mga announcement, tayo po muna ay kuha ng special love offering na ito po ay karagdagang improvement po sa ating church. And beloved Brother John, Harold, Francisco, siya po mag-lead sa ating special love offering.
dakila papagpalang pangalan mo, aming mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah sa mga kapatiran na matapat na nagbibigay ng kanilang special love offering, mahal na Panginoon. Ibuso yung mga pagpapala sa kanilang special na pagpapala, mahal na Panginoon. Nawa, mahal na Panginoon, kanilang pagbibigay, mahal na Panginoon, magamit ng mainam sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Ito po ay amang samot dalangin sa pangalan mo, aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless. Amin na mahal, para sa improvement sa ating church. Nakikita naman po natin, marami tayong mga pangailangan. Pero salamat sa mahal na Panginoon, unti-unting na paganda yung ating chapel. So, unti-unting nagkaroon ng tiles mga minamahal sa pulpit. So, patuloy lang tayo magbigay, huwag magsawa. No? At dahil ang mahal na Panginoon, hindi po yan magsasawa na bigyan tayo ng mga pagpapala. And salamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, thrice a week na panambahan. Wednesday 4 to 8 p.m., Friday, overnight service, 10 p.m. to 3 p.m., then Sunday, 10 a.m. to 3 p.m. So, panatuloy po tayong maghayo. Sabi natin, mahal na pastor, kung mag-absent ka man, mas mabuti pa, magdala ka ng kaluluwa. Ibig sabihin, ayaw ng mahal na pastor, mag-absent tayo, lagi tayong dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Thrice a week. Sa mga gusto din mag-ayuno, open po yung ating pastoral house. 3 days pataas po yung ina-accept sa ating pastoral house sa mga mag-ayuno. At patuloy tayong magsipanalaginan. Huwag natin pabayaan yung ating mga prayers araw at gabi. 1 hour sa gabi, mga beloved brethren. Praise God. At patuloy natin i-ano din po yung ating mga mga live cast, no? Patuloy tayo mga minamahal. I-monitor yung ating mga gawain sa radio, sa television, sa internet para sa karagdagan po sa ating pananampalataya. Purihin po ating dakilang Diyos. So after gawain, may practice po yung ating mga beloved adults choir. Mga beloved adults choir, paiwan po kayo. After closing prayer, mayroon pong practice, adults choir. At mga minamahal, wala na po tayong ibang mga announcement. Tayo po ay sama-samang tumayo at dadako na po tayo sa ating closing prayer. Pangunahan po natin beloved Butcher, Ronel Bakabak, siya po ay mag-lead sa ating closing prayer. Kila at makapangalan ang pinakamamahal na Pang Isus. Sa unang pa rin dalangin sa kagalang-galang mga pastor sa Almeida, na po sa uso mga Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat sa natatapos mga Panginoon mga gawain, mga Panginoon tagumpay. Salamat sa bagyugto na yung gawain mga Panginoon, maging sa MC Joe, pusong sulimsong sa mapatot sa papuring awitin, magiman sa pabibigay mga Panginoon, praise God sa iyong banal na salita. Amin naman na Panginoon pakinggan sa ito mga Panginoon, nabigay kaalaman, karagdagan, kalakasan mga Panginoon sa paglilingkod sa iyo mga Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat. Mga Panginoon, mga pagpala mula pisikal, pinansyal, espiritual mga Panginoon. Kaya may dalangin mga Panginoon, pagpalain bawat isa mga Panginoon. Pagtibayin mo kami sa paglilingkod mga Panginoon hanggang sa iyong pagbabalik. Praise God. At maging man mga Panginoon, samantala na ang paghiwalay, ikaw magpala sa wat sa amin. Iparating mo kami, mga Panginoon, na ligtas sa mga matahanan at malayang pagpalain mo kami, mga Panginoon, na susunod pa rin bahagi ng mga gawain kami, makapatuloy sa paglilingkod, mga Panginoon. Hallelujah, praise God. Pagkaisahin mo kami, susunod pa rin mga araw, upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu sa katotohanan, ito pong samot dalangin. Sa makapangiran, pangalan mo, mga Pang Isus. Amen, amen, praise the Lord. God bless at pwede pa tayo magmayan. I love you so much, but our dear Jesus love us more. Amen and God bless. Amping o ingat mga beloved.